A few moments later. Nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta rito may pera eh. Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Naghihirap po ang mga tao doon. Naghihirap po ang mga tao doon. Ang mayaman doon yung members lamang ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit karamihan ng agricultural lands ng China may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. You see? Grabe. Napanood ko lang to eh. Pero nakakainis kasi. Nakakainis dahil congressman, tapos ang pagkakaalam ko pastor pa to eh. Pero grabe kasi nungalingan. Talagang nakakahiya eh dahil mambabatas tapos nagsasalita ng ganyan, hindi niya alam yung sinasabi niya. Pues pupunta tayo sa labas, tignan natin kung totoong naghihirap ang mga tao dito. At less than 3 million lang ang mayayaman, yung mga miyembro lang ng Politburo ng gobyerno ng China. At the rest ay puro mahihirap. Naghihirap, sabi niya, ang mga tao. Tignan natin, dito sa area namin, maggagalalan tayo ng konti. At kayo na ang humusga kung talagang naghihirap ang mga tao. Samahan niyo ako, mga Kapinoy. Let's go! Yan, umpisahan natin dito sa lugar namin. Tingnan nyo. Hindi ho ito tungkol sa pro-China or anti-China. Ang pinag-uusapan po natin ay ang katotohanan. Dahil nakakahiya po, mga mambabatas nagsasalita ng kung ano-ano, diba, laban sa isang bansa na wala naman silang ka-alam-alam. Tignan nyo yung mga buildings dito, puro residential yan. Dati etong lugar na to, wala kayong makikita rito kundi bukid. Lahat ng mga lugar dito ay may mga parke, may mga park para sa mga tao makapag-relax. Kagaya yan, no? Park, ganda yung park na yan. Saka eto, park, puro park yan. At karamihan no, ng nakatira dito, kagaya nga, etong lugar na to ay marami dito mga farmer. Kagaya yung sinasabi ni Mr. Abante, konti lang ang mayaman at lahat ay mahihirap. Kaya nang sabi niya, ayon kay Congressman Benny Abante, sir, mali po kayo. Usapan po yung totoo, di ba? Kaya biruin nyo, etong lugar na to,
10 years ago, wala pa tong building na to, wala yung mga building na yan. Pero 10 years ago, marami ang nabago at nadagdag. Malaking improvement ang nangyari dito sa lugar na to. Eto ba yung ino-oppress ang mga tao? Eto ba magiging basehan mo porket hindi ka naniniwala sa Diyos? O ibang relihiyon mo ay hindi ka na mabuti? Aba, tingin po kayo sa salamin. May suot pa kayong mga cross, nagsisimba kayo, naninermon kayo, pero ano yung ginagawa nyo? Ayun po ang punto ron. Hindi po basehan ang religion. Igalam nyo po kung ang tao ay iba ang religion, iba paniniwala, o walang relihiyon. As long na hindi po sila nakaka-perwisyo sa nakaka-perwisyo sa kapwa nila tao. Ayun po ang importante ron. Ayan, pagpasdan nyo ang kapatigiran, tignan nyo kung gaano kalinis ito, kung gaano kalinis ang kanilang mga daan. Etong Tungjo ay probinsya, kagaya no, bago yung daan na yan. Ang dami na ng magagandang proyekto, kagaya niya no. Oh. Bagong train station yan. Papasukin natin yan sa araw. Wala pang 10 years nagawa na yan. Samantalang sa atin, wala pa rin halos pagbabago. Anong ginagawa ng gobyerno natin? Pero mo, napakaganda niyan. Ang laki ng train station na yan. Sir, tignan nyo. Kabi-kabila, high rise, puro high rise. Ayan ba ang naghihirap? Walang masyadong tao ngayon dahil holiday. Marami sa kanila mga nagpunta sa iba't ibang lugar. At sana marami tayong mga turista ngayon sa Pilipinas. Pero dahil sa ginagawa ng gobyerno natin ngayon, sa iba't ibang lugar sila pumunta. Ayan, kagaya nga, no? Puro mga high rise. Kahit saan kayo tumingin dito, makikita nyo napakalinis ng mga kalsada. Kaya imbis na makipag-away tayo sa bansa na hindi naman natin kaya, kahit na kung sino pa nangangako dyan sa mga opisyal natin na tulungan daw ang Pilipinas, saan? Na makipaggera, instead na makipag-usap at makinabang ang mga tao, gera talaga. My goodness. Gera talaga. Anong mangyayari sa Pilipinas? O sige, kung sino man ang nag-uudyok sa inyo, ano ba mapapala ng Pilipinas dyan? Anong mapapala? Wala. Wala, talagang wala. Sira lang yung mga pinagpaguran ng nakaraang administrasyon. Kagaya nga, etong lugar na to, 10 years ago, wala pa to. Pero sa loob ng 10 taon, etong area na to, napakadaming
mga building, residential. Eto ba Mr. Abante ang sinasabi nyo na naghihirap? Kung ang ibig nyo sabihin na itong bansa na to ay naghihirap at maraming mahihirap, sa akala mo. Pero sa mga ginagawa nilang pagde-develop sa kabuhayan ng mga tao dito, palagay ko mali yung naratibo niya na naghihirap. Gaya niyan, no? Yung mga building na yan, puro mga bago yan. Sila ka-moderno, Mr. Abante. Napaka-safe rito kahit saan ka pumunta. Maglakad ka ng 10 oras ng gabi, hindi ka mag-aalala na may mga hold up sa'yo. Ang hospital dito, magpa-check up ka ngayon, ilang oras lang makikita mo na resulta. Hindi kagaya sa atin, anak ng patola, magpa-check up ka, aabuti ng linggo bago makuha yung resulta mo eh. Kaya Mr. Abante, ano po, dahil kayo ay pambabatas at kayo ay, ayon sa inyo ay naniniwala kayo sa Diyos, at siguro naman ang inyong relihiyon, kayo ay pastor, ay nagsasabi at naniniwala sa katotohanan at ayaw sa kasinungalingan. Kaya itigil nyo na po ang pagsasabi nyo ng hindi totoo. At kung hindi nyo po alam, at baka nagpunta kayo rito 20 years ago hindi pa ganito ka-improve ang China. Ililibot ko lang po kayo. Pagmasto nyo ang kapaligiran, hindi ho polluted dito, sariwa po ang hangin, dahil halos lahat ng mga sasakyan dito ay EV. At sana po ay makipag-usap na lang na maayos. Madali lang pong mapagkasunduan ang lahat eh. Ayan po ba ang na-protest? Tignan nyo mga tao. Magalan tayo. Dahil maraming tumatawid rito eh. So, ayan po ba ang na-oppress? Magkabila yan, sa kabilang side ng park eh ganun din. Marami tayong matututunan sa kapatid nating mga Chino. Hindi po sila ang bad guy dahil sa history nila
Wala po silang ginyerang bansa. Ang mga bansa po nagtatangka na sirain ang gobyerno ng China dahil ayaw ng West sa pangunguna ng Amerika ay hindi po magtatagumpay. At ayan po, kayo po ang humusga kung tama ba ang sinasabi ni Congressman Abante at ang mga ibang mambabatas sa atin na ang China ay ino-oppress ang kanilang mga tao. Pagmasdan nyo ang kapaligiran, mga kapinoy. Bilang isang Pilipino at nakita ko ang transformation ng China, ako'y nalulungkot dahil pag-uwi ko ng Pilipinas, ganun pa rin tayo. Marami pa ring mga tao, mga Pilipino na ang attitude ay parang wala nang pangarap na umasenso. Kasi ang pangarap na pag-asenso ay hindi lang mangangarap ka. Ayan mga kapinoy, kayo ang humusga. Gusto nyo bang maging ganito ang Pilipinas? Gusto nyo bang umasenso ang ating bayan? Maglagay po tayo ng mga opisyal na talagang tutugon sa ating mga pangangailangan. Hindi yung mga opisyal na puro pangako lang. Matuto na po tayo. Ewan ko ba bakit naglabasan pa tong mga naisuka na sa inodoro eh. Na-flash pa balik ang puta. Ang pagsasabi ng hindi totoo ng ating mga mababatas ay nakakaapekto sa mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Sinungaling sila, malamang iisipin ng ibang bansa, siguro mga Pilipino, mga sinungaling din. Ayan, dito pa lang tayo sa side na to nagpunta, pero sa kabilang side marami ring mga puro matataas na building. Ganito po dito, maaliwalas ang kapaligiran, kaya maaliwalas din ang isipan ng mga tao. Kaya tandaan nyo mga kapinoy, huwag kayong basta-basta maniniwala dito sa mga lokong to na basta mema lang. Hindi man lang nagre-research, anak ng patola, na mga source pwede mong puntahan para makita mo yung katotohanan. Pero wala lang. Kung ano lang iniisip nila, kala nila ganun lang. Ayan, gaya ng sinabi ko mga kapinoy, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga lokon to, dahil pansariling interest lang talaga ang gusto nila eh. Pero yung interest natin, majority ay ayaw nila. Kaya kung nagustuhan nyo to, paki-share, like, and subscribe. Ano po, hanggang sa muli, ako'y Pinoy. Paalam!